Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Based doon sa last video ko, so sinasabi ko doon na gagawa tayo ng schematic diagram nitong gagawin kong power on delay. So ang pinaka main component ng gagawin kong power on delay ay ito lang, relay at saka timer. Okay, so itong relay at timer ay 220 volts yung coil nya. So di na tayo kailangan gagamit pa ng transformer, step down transformer para i-supply pa. Dahil may mga relay naman na 12 volts or 24 volts yung ginagamit na coil. Okay, so ito ay 220 volts lahat. And then kailangan din natin meron tayong light indicator. Ayan, ito siya. So bumili ako ng pilot light. So 220 volts din itong kanyang kinakailangang supply. And then kung makikita natin itong aking ginawang parang power box. So ito yung box ng computer, ABR ng computer. Ayan, ito siya. So meron na siyang naka-built-in na switch. And then meron na ring built-in na outlet. Okay. At saka meron na rin siyang fuse. So parang ang idadagdag na lang natin dito ay itong timer at saka itong relay. So bago natin ipapakita yung actual na pag-connect nito, yung connection niya. So ilalabas ko muna kung paano natin kinokonek ito sa pamamagitan ng schematic diagram. Okay, so kung pansinin natin guys ay meron namang mga diagram itong bawat component nito. Halimbawa itong timer, so meron itong diagram, ito siya. And then itong relay natin meron din siyang diagram, pero mahirapan tayo kasi medyo maliit, kaya ginawan ko siya ng parang nilakihan ko siya. Ito na siya. So sana po maintindihan nyo yung connection natin. Okay, so ito yung timer at ito naman yung ating relay. Now kung titignan natin yung diagram ng relay guys, ito siya. So yung number 13 at number 14, so ito yung supply para sa coil para gumana itong relay. So kung pansinin natin, so pinagtabi ko na lang yung mga connection niya dito para hindi magkasapaw-sapaw yung pag-connect natin sa diagram natin. So ito yung nagiging itong connection dito, ito yung number 14 at saka 13, and then yung sa ilalim, ito siya, ito yung 12 at saka 9. So pinagtabi ko na lang siya para mas lalo nyong maintindihan. Pareho din dito sa itaas, itong 4 at saka 1, ito siya. And then itong 8 at saka 5 ay itong sa bandang ilalim. And then dito sa timer naman, so ginawa ko yung nilakihan ko yung connection niya, yung drawing niya dito para mas lalo nyong makikita. So yung numbering din niya, mayroon naman itong corresponding number kasi bawat connection niya. So ito yung sinunod ko. So parang ganito itong pagka-position. Okay, parang ganyan ang pagka-position niya. So parang baliktad. Pero kung susundan nyo, kung meron kayong timer, so ganito din yung connection niya. Yung numbering niya is 2, 1, 8, 7, 3, 4, 5, 6. So ganun lang. So parang kung babasahin natin, parang ganito is siya. So kung iikutin natin siya, magiging 781 to siya, and then 6543 yung numbering niya. So parang baliktad lang dito kasi sa pag-connect mas simple siya. Kung iikutin ko siya, mas marami tayong paliko-liko na wirings. So ganun na lang. Kung meron kayong timer guys, masundan nyo naman ito. So sisimulan natin guys. Kung gagawa tayo ng diagram, dito tayo magsimula sa supply niya. Okay? So kung pansinin natin, para gumana yung relay natin, kailangan may supply yung coil niya. So yung coil niya, number ng coil niya is 13 at saka 14. Pareho din dito sa relay, dito sa timer. Kailangan din niya ng supply na 220 volts para gagana yung timer. So kung pansinin nyo dito sa drawing natin, yung 2 at saka number 7, ito yung pinaka source nya. So dito natin ikabit. So kung hanapin natin dito sa kanyang holder, kung alin ba dito yung 2 at saka 7, so andito banda siya, 2 at saka 7. So dito natin i-connect yung supply para gagana yung relay. Okay, so ang gagawin natin guys is uunahin natin kukunikan ng supply ang relay natin, and then sunod natin yung sa timer natin. Kasi yung pinaka out ng timer, yung contact point ng timer, yun naman talaga ang magsusupply sa coil ng ating relay para gagana yung relay. Okay, so halimbawa ito yung supply, so dadaan siya, ito switch ito guys.
Okay, so sana masundan nyo lang yung ano pinapakita kong diagram. So switch siya, kung titignan natin dito meron siyang, ayan, meron siyang switch. So bali ito ang nagrepresent sa switch na ito, and then itong kabila ito yung fuse. Okay, so ito naman banda yung fuse natin. Ayan, so ito yung 5 amperes fuse. Okay, so yung unang linya guys ay i-connect natin. So ito yung source natin. Okay, source 220 volts. Okay, so yung line 1 natin ay idadaan natin siya. Okay, yung line 1 natin ay idadaan natin siya sa fuse, and then i-connect natin siya sa number 9. So kung titignan ninyo yung number 9 dito, ito yung may connection ng kapag nag-trigger yung relay ay magko-connect siya sa number 5. So yung number 5 ang magiging out niya ay ayan, ito siya. So pag nag-trigger yung relay, magko-connect si 9 number 5 dahil normally open siya ni number 5 at normally close siya ni number 1. Okay, so susuplayan natin itong, so yung halimbawa ito yung line 1 natin. So pasensya na guys kasi naubusan ako ng marker. So kukonek natin siya dito sa number 9. Okay, dito. Ayan. So yung line 1 natin dumaan muna ng fuse, and then kukonek natin siya sa number 9. Okay, so sana po guys ay nasundan nyo. So yung line 2 natin, so gagamit tayo ng ibang kulay para mas lalong maintindihan. So itong line 2 natin, halimbawa ito yung line 2. Yung out ng switch ay i-connect natin siya sa number 2 ng timer. Okay, so yung out ng switch, take note guys, yung out ng switch ay i-connect natin siya sa number 2 ng timer, pero yung connection natin sa switch na ito, so mag-connect tayo ng wire mula dito. Okay, kukunik tayo ng wire mula dito, and then i-connect din natin siya sa number 12. So kung pansinin natin yung number 12 natin, so ito yung normally close kay number 4 at normally open kay number 8. So pag nag-trigger si relay, mag-connect si 12 kay 8. Okay, so magja-jumper tayo ng wire dito sa number 12. Okay, dito. So kung pansinin natin, yung line 2 natin ay nandito na sa 12 at saka sa 9. So kung mag-trigger yung relay natin, mag-out na yung supply na ito dito sa 5 at saka sa 8. Kasi kapag titignan natin yung relay, baliktad kasi yung numbering niya. So kung dito yung numbering niya, parang dito yung mga out niya. Okay? So yung 5, pag nag-trigger si relay, yung 9, kinokonek natin ng wire si 9. So ang out ni 9 ay magkukunik kay 5. So itong 5 guys, okay, ito yung line 1 natin. So patungo na ito sa outlet. Okay, ito yung line 1 natin, line 1 na out, line 1 out. So patungong outlet nito guys. Okay, and then itong number 12, ang out niya ay sa 8. So kino-connect natin si line 2 dito sa number 12, which is ito siya. So yung out niya ay, kung mag-trigger yung relay, yung out niya ay magko-connect sa 8. So itong 8 yung line 2 natin. Okay, so ito na yung out natin para sa outlet. Okay, and then next, itong number 12, para magkakaroon ng supply yung coil ng relay natin, yung supply na dito sa number 12 ay magja-jumper tayo dito kay number 14. Okay, so sana po nasundan nyo guys. Ayan, so nag-jumper ako sa number 14 para magkakaroon ng line 2 yung coil natin.
Ayan. And then, yung line 1 naman, okay, yung line 1 naman natin ay dito natin yan kukunin sa relay. So, bago natin kukunik yan, so, yung line 2 ng switch natin, dahil wala pang supply yung relay natin. So, yung line 2 ng switch natin, okay, ayan. So, yung line 2 natin ay magkukunik yan mula sa switch. Kukunik yan diretso dito sa number 2. Okay, dito sa number 2, magkukunik yan. Ayan. Okay. So, mas maganda sana kung medyo malaki yung marking natin para kitang-kita. Okay, so yung out ng switch natin ay diretso yan dito sa number 2 ng timer natin. Okay. Okay. So, meron ng supply yung number 2 natin sa timer natin. Kung pansinin natin yung number 2, ito yung kinukunikan ng source. Ayan. So, itong number 2 na connection, ito yung source. So, meron ng line 2 yung source natin para maggumana na yung timer natin. Ayan. So, yung line 1 naman, itong number 7, which is ito siya. So, yung line 1, ang supply ay nanggagaling dito sa number 9. Okay. So, mula dito sa number 9, magkukunik tayo ng wire patungong number 7. Okay. Okay, so yung line 1 natin ay nakakonect dito sa number 9, and then sinuplayan natin yung timer natin. So kung may supply na yung timer natin, ayan, so gagana na ito. So yung out na naman ng timer natin, itong 3, 4, 5, and 6. So dito yung sa number 6, kung pansinin natin, ayan, so ito siya guys. Kung pansinin natin yung number 6, pag nag-trigger na yung timer natin, magkukunik ito mula sa number 8. Okay? So, mula sa number 8, magkukunik yan. So, kailangan yung number 8, guys, ay jajumperan natin yan ng wire. Yan. Para magkakaroon ng supply. So, kung pansinin natin yung 8, pag nag-trigger yung relay natin, ito siya. So, yung out niya ay mag-out dito sa number 6. So, lalabas dito sa number 6 yung line 1 natin na magsusupply naman dito sa coil ng relay natin. Ayan. So, 13. So, ito yung 13. So, dito magsusupply. Okay. Dito magsusupply yung mula sa timer. Number 6. So yung line 1 natin mula sa number 8 ay nag-out sa number 6 kung titrigger na yung yung timer natin. Okay. Yan, ganoon na lang para medyo mas malaki. Okay, so nag-out si 6 and then sinuplayan niya yung coil ng relay. Okay, so pag ganito guys, pag sinuplayan natin, so gagana na yung relay natin at gagana na rin yung timer natin. So ang kulang na lang is kung saan natin i-connect itong indicator natin. So it's up to you guys kung anong kulay yung gusto nyo. Okay, so yung delay indicator natin, so ibig sabihin ko ng delay indicator is habang nagdi-delay siya, yun ang iilaw. So kaya't dalawa yung ginagamit ko. So dito natin i-connect yung delay indicator natin sa 1 at saka sa 4. Okay, so ano bang supply ang nag-out sa 1? So ang supply na nag-out sa 1 ay mula sa number 9. Ito siya. Okay. So yung mula sa 9, normally close siya sa 1. So ito yung supply natin para sa ating indicator. Okay. So line 1 siya.
And then ang lalabas na supply sa 4 ay itong supply na galing sa number 12. So yung number 12 ay line 2. Okay? So line 2 yung nakakonik sa number 12. So ang lalabas sa connection ng number 4 ay line 2. Okay, so pinag-iba-iba ko lang yung kulay ng linya guys, para na maintindihan nyo ng lubusan. So sana po ay nasundan nyo ito. So medyo mahaba kasi ito, kala ko maiksi lang ang video na ito. So ito na yung magiging so ito na yung magiging indicator natin. Okay, so ito yung indicator habang nagdi-delay siya. So iilaw ito guys habang nag-delay pa yung timer natin. And then kapag nag-trigger na si timer, susuplayan na niya yung coil na number 13. So gagana na si relay natin. So ang mangyayari is mag-open itong 1 at saka 4. Mag-open ito kasi lilipat na dito sa kabila sa 8 at saka 5 yung contact niya. So ibig sabihin yan, mag-off na yung indicator ng delay natin. Okay, so pag nag-off yan, kailangan meron naman tayong indicator na nag-run na yung unit natin o yung supply niya ay gumagana. Dito natin kukunin sa timer guys. Okay, so dito tayo mag-connect ng light indicator para sa run. Ibig sabihin ay okay na, naglalabas na ng out yung ating relay. So magko-connect tayo dito ng indicator sa number 3 at saka sa number 6. So walang nakakonect dito sa 4 at saka sa 1. Okay, so yung i-connect natin, halimbawa itong number 6, ito yung line 1 kasi kulay blue siya. Yan, line 1. So kung pansinin natin yung 3, ito yung connection nya. So yung 3, kung i-trace up natin, ayan, ito siya. Kung mag-trigger na yung relay natin, lilipat na to dito, mag-contact na si number 1. So dapat guys, yung number 1 ay meron din itong jumper wire para magkakaroon tayo ng light indicator. Okay, so meron palang connection itong number 1. So kukunik, mag-jumper din tayo ng wire dito sa number 1 para magkakaroon ng supply pagka nag-trigger yung number 1. At saka kailangan guys na, ayan, papakita ko sa inyo, kailangan na naka-A mode tayo. So sana po maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng mode dito sa timer. So ang mode dito sa timer is kung nakaselect tayo ng A mode, so ibig sabihin yan yung contact nya is sumasama sa timer. So pagka trigger ng timer, so mag-contact din siya. Pero sa B mode, kapag nasupplyan kaagad yung coil ng timer natin, itong 2 at saka 7, yung B mode is automatic yan, didikit dito sa kabila. So wala na, hindi na siya nagbibase na may timer. So parang switch siya kaagad kapag nasupplyan, didikit na siya sa kabila. Kaya meron siyang guys, meron siyang sign dito, yung parang kung pansinin nyo dito sa diagram natin. Okay, ayan, so meron siyang itong parang triangle. So ibig sabihin yan ay dumaan mo na yan ng coil sa timer. I mean, kapag ka nag-timer, nagka-counting yan, then bago lilipat sa kabila. Whereas dito sa B mode, so kapag ka nasupplyan yung timer ay automatic na mag-contact agad siya. So hindi dumaan ng timer. Okay, so dapat naka-A mode yung timer natin. Dahil kapag naka-A mode tayo, kung pansinin natin itong number 1, ayan, mayroon naka-jumper na wire. So yung supply dito sa 1 ay lilipat dito sa A mode, and then magta-timer muna siya bago siya didikit dito sa kabila. So ano ba yung connection dito sa kabila? Trace up natin, ayan. So nasa number 3. So itong number 3 guys ay line to, ito ang lalabas na supply. Kung naka-jumper tayo dito, may lalabas na supply na line to dito. Okay, so sana nasundan nyo guys. Okay, so yung out ng number 3 ay magsusupply ng indicator natin. Yan, so ito ay indicator ng run. Okay, so sana po ay naintindihan nyo guys. So
ulitin natin. So pinag-iba natin yung kulay ng mga linya natin para mas lalo nyong maintindihan. So kung i-review natin yung line 1 natin, dumaan muna ng fuse and then nag-connect siya dito sa number 9. And then kumuha tayo ng supply dito sa number 9 at sinupply natin dito sa number 7 ng ating timer. Okay, yung line 2 natin, dumaan muna siya ng switch. And then patungo siya dito sa supply ng timer natin. Okay? Itong number 2. Pero bago pumasok yung supply dito sa switch, nag-jumper muna tayo ng wire para magkakaroon ng supply yung number 12. So yung number 12, ito yung pinaka main supply natin para sa out ng ating power on delay. So dito natin i-connect yung outlet at dito isasaksak yung load natin. Okay, and then meron tayong ginawang mga jumper. Nag-jumper tayo ni 14 para magkakaroon ng supply itong coil ng relay. And then si 13 naman, ang supply niya ay nanggagaling dito sa number 6 ng timer. So kung lilipat tayo dito sa timer, itong number 6, pansinin natin, yan nakakonek yan. Kung mag-trigger si timer, nakakonek yan ni number 8. So kung pansinin natin yung number 8 natin ay naka-jumper yan galing sa number 7. Okay, so yung line 1 natin ay pumasok ng number 7, nag-jumper ni number 8, and then nag-out ni number 6 para magkakaroon ng line 1 yung coil ng relay. The same thing din dito sa timer. So yung line 2 natin, ito siya. So ito yung supply natin sa timer itong 2 at saka 7. Yan. So 2 at saka 7 kasi itong nasa diagram. So ito yung supply ng timer, 2 at saka 7. So kailangan line 1, line 2 ang papasok dito. So yung line 2 natin pumasok sa 2, and then yung line 1 natin pumasok sa 7. So nag-jumper lang siya para magkakaroon ng supply yung nag-jumper lang. So nag-jumper lang dito sa number 8 para magkakaroon ng supply si number 6, at nag-jumper din yung supply ng number 2 para magkakaroon ng supply si number 3 para sa light indicator. Okay, and then yung supply ng number 6, yun, pabalik-balik lang yan guys. So sana po naintindihan nyo ito. So medyo napahaba po yung video natin. So comment nyo na lang sa ibaba guys kung meron pa kayong hindi naintindihan. Okay, so kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang video na aking gagawin. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. And by the way guys, sa next video, i-actual connection natin to, yung naka-open lang, at try natin siyang supplyan para makita nyo guys kung gagana ba talaga itong ginawa natin. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood.